Tayo po ay manalangin. Amang banal, marami pong salamat muli sa umaga pong ito, sa pagkakataon na patuloy mo pong pinagkakalob sa amin. Diyos, purihin ka. Na naman, Panginoon, ang mga bagay na aming pag-aaral, pagtatalakay, tinataas namin sa ikalulahati, Diyos na yung banal na pangalan. Salamat po sa umaga pong ito, sa pakikipisan ng banal na Espiritu, sa guidance, sa bahagi ng presensya ng aming Panginoon Kristo. O Diyos, ibig pagkaloob mo po sa amin ang bahagi, Panginoon, ng kaunawaan at kabusugang espiritual na nagmumula, Panginoon, sa iyong banal na kasulatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Now, ang ating pong teksto matatagpuan sa Pilipos, Kabanatang 4, talata pong 11 hanggang 13. Ang sabi po diyan, nakita na po ninyo, Philippians chapter 4, verse 11 to 13. Babasahin ko na po. Hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom. Ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Pagpalain po ang kanyang mga salita. Now, yung ating pamagat po, contentment. Pagkakontento. Na po. Ito po ang isa sa pinakamalalim na ugat sa puso ng tao, ay ang kawalan ng pagkakontento sa anumang bagay na nasa kanya, na mayroon po siya. Kaya kapag wala kang pagkakontento, diyan po nagsisimula ang mga bagay na iba-ibang mga damdamin. Ano po? Lalo na yung paghahangad, pananamantala, corruption. Ayan, sakit. Sakit po yan ang lipunan po natin. Kahit nasa kanila na yung lahat ng kayamanan, nandun na sila, nahihiga sa lahat ng bahagi ng kanilang mga pangangailangan. Pero makikita po natin, patuloy po ang tao na gumagawa ng pananamantala sa kanyang posisyon o sa anuman na mga bagay pinagkatiwala sa kanya dahil sa kawalan ng pagkakontento. Ano po? Sa kanilang mga buhay. Ang iba dyan, grabe. Nakita nyo, halos mamatay na ng 10 beses. Ipanganak uli ng 10 beses, hindi na nila maubos yung kanilang mga kayamanan. Kung ilalagay mo sa ganong katayuan. Pero nandun pa rin yung kanilang mga paghahangad. Na po? Nandun pa rin yung bahagi ng kanilang tinatawag niya greedy. Na po? Greedy. Sapagkat nandun po nakasalalay yung bahagi ng kanilang kagalakan, kasiyahan. Ano po? Sa bahagi ng kanilang mga buhay. Kaya nga makikita po natin yan, pag binuksan yung chapter 12 ng Luke, makikita nyo dyan yung mga bahagi. Simula ka pa lang sa chapter 12, chapter 15, chapter 16, chapter 18, chapter 19, tinatalakay po dyan lahat ng klase ng mayayaman. Na po, yung isa sa chapter 19, umamin na siya. Chapter 19 ng Luke. Kung ako'y mayroong nadaya, sabi niya, ibabalik ko ng 4 na doble. See? Ibabalik ko ng 4 na doble. At yung kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa mahirap. See?
Bakit? Nung matagpuan niyo ang Panginoon Kristo, doon siya naging sapat sa kanyang buhay. Kadama ng kasapatan. Now, pagka nagkaroon po tayo ng damdamin ng pagka-diskontento, hindi mo magagawang magpasalamat maging sa maliit na bagay o maging sa malalaking bagay. Kasi wala doon ang iyong kaisipan. Okay? Meron ka mga bagay na nais mo pang marating. Lagi ka po nakamasid sa kaganapan ng iyong mga paligid. Sa kaganapan ng buhay ng iyong kapwa. Sa iyong sarili. Yan po yung walang pagkakontento. Kaya diyan minsan makita mo pag tinutubuan ka ng inggit kapag nakita mo yung kakaroon ka ng ibang damdamin. Na po? Naalala ko yung may kwento ko nito minsan. Nung magkaroon ako ng bumili ako ng telang papantalunin. Bagay kasi yun ang kaugalian ko. Kung ano yung damit ko, kulay ng pantalon ko, ganon din yung bahagi ng kulay ng damit. May hindi din ako, nakatiklop yun, nakasalamin. Na po, sa basar. Katiklop doon, tela. Binili ko. Kasi may babagayan nga akong pulo. Tapos paglabas ko, sa Quiapo, Carriedo. Paglabas ko ganyan, sikit-sikit ko, nakabalot na sa plastic, hindi pa usong plastic nun, papel. Supot na papel. Pagdaan ko lang, paglabas kong ganyan, mayroon na, may nahumarang na sa akin. See? Ang gusto niya, palit ko pa yung tela. Sabi ganyan. Niladlad namin, sabi niya, Brad, lusot lang ito sa pier. Sabi ganyan, niladlad namin. Ay, kilala ko yung klase ng tela. Napakaganda. Andun siya, andito kami, andyan lahat, nagdadaanan yung mga tao. So, ladlad namin. Sabi niya, kahit 4 na pantalon to, mapapagawa mo. Natukso ako. Hindi pa ako kumontento doon sa binili kong tela. Okay? Natukso ako ngayon. Pag ganyan, sabi niya, nung makita ko, na klase ng mohair. Yung mohair na na magandang tela po yan, pang-Amerikana po yun. Na po? Now, pagkatapos po niyan, sabi niya, gusto mo, lang? Sabi ko, wala na akong ganong pera, ilang kaunti na lang ito. Sabi ko, panggastos ko na lang ito sa linggo. Hindi, mo na yan? Sabi niya, idagdag mo na lang yung tela mong binili. Sabi niya ganyan. Sabi ko, hindi pwede, kaya ako nga binili to dahil may babagayan ako. See? Ngayon, magkano pera mo dyan? Sabi niya ganyan. Sabi ko, ito na lang. Panggasto ko yun sa loob ng 1 linggo. Hindi, sabi niya, okay na yan. Sabi niya, dagdagan mo na lang ng panigarilyo. Sabi niya, ganyan pa sa akin. Sabi ko, wala na akong pera eh. Yung ganyan. Di, kasundo kami, binayaran ko. Ganun lang, simple lang. Pagbayad kong ganyan, tumalikod lang siya ang ganyan. Ito rin, pintuan din to ng isang pwesto. Tumalikod lang siya ang ganyan, kinuha dun sa tabi, pinasok yung supot sa supot. Bunganga sa bunganga, hindi mo na makita, puwet na sa puwet ng supot na papel. Binayaran ko siya. Sikit-sikit ko na, tuwa-tuwa ako, 2 tela. Lumalakad akong ganyan. Tama-tama, pagkano ko, ay siksikan. Ginanyan ako nung kasabay ko. Pre, ayun ganyan. Tignan mo yung tela mo, hindi na yan. See? Nung kurutin ko yung papel, tignan ko ganyan. Sako. Laman. See? Sa sobrang paghangad. Kaya problema ko ngayon, paano ito? Wala akong gastos. Panggastos na kakanin ko sa 1 linggo, naitaya ko na doon. See? Kaya kung minsan, yung bahagi ng ating pagnanais, paghahangad, na po, lalo kang nalalagay sa hindi magandang kalagayan. Na po, ang daming kalukuhan yan sa Maynila. Maraming kalukuhan yan. Napakarami po niyan. Andiyan po sa Santa Cruz, lumalakad po akong ganyan. Kinalabit ako ng bata. Ganyan. Labas na po ito, kwento na lang. Sabi niya, Mama,
may dura kayo sa pantalon. Tinigang kong ganyan, yung inata na mani, dito. Ganun lang kasimple yun. Hanap ako ng tapos nakakita ko, ginanyan ko lang. Yun pala, yung ginaganyan ko, may tumitira na sa bulsa mo. See? Ganun lang yun. Marami po tayong karanasan dyan eh. Ano po? Bibili lang kayo ng mansanas, mga mansanas no, hindi wala pa sa grocery, wala pa sa mga mansanas no, nakakariton lang. Okay? Magkano lang yan? 5 piso, ilang piraso yun. Halos isang supot na. Yan, 1, 2, 3. Hindi mo alam, yung pala, yung ganyan niya, yung daliri lang niya pinipitik doon sa loob ng supot. Hindi lang, pagkatapos bibigay sa'yo, pagdating mo kulang ng 2, 3, yun ang mga modus operandi po dyan. Na po? Puro pagsasamantala. Na po? Pagsasamantala. Now, dyan sa monumento, halos araw-araw po yan. Dinadaanan ko po yan. Nung araw, nakakabisikleta lang ako. Labas ka ng Bagong Baryo, EDSA, pagdating sa monumento, sasabay ka dyan sa lahat ng mga umiikot dyan, ng mga sasakyan, bus, nandyan na lahat, mga jeep na papuntang Bulacan, jeep na papuntang Malabon, at saka Nabutas, nandyan. Halos lahat andyan, salabat, ako nakabike lang dyan. Ilang taon po yan, nasanay ako dyan. Mamakisik sa mga ganyang po. Pero nandun pa rin yung pag-iingat ng Panginoon. Ano po? Meron ako nadadaanan po dyan, isang tao, ano po siya? Pag tinignan nyo siya, maawa kayo. Pero pag tinignan nyo yung kanyang mukha, ano po, magiging hamon sa inyo kung mayroon kayong problema. Ano po? Masayahin po siya. Kaibigan siya ng marami. Wala po siyang mga paa. See? Wala siyang mga paa. Yung kanyang tsinelas, yung kanyang kamay, ang may suot, 2. Nakaupo lang po siya sa isang, nakakita kayo ng malita nung araw, mga kahoy na malita. Parang ganun lang. O baul, takip ng baul. Yan. Ganun lang. Tapos may biring. 4 na biring. Ganyan. Pero kilala po siya na mga taga-ron. Dahil masayahin po siya, nagbibigay siya ng kagalakan sa lahat ng mga naron. Despite na yung kanyang katayuan, na po, kontento po siya sa kanyang buhay. See? Meron diyan, naraanan ko sa Rizal Park. Sa kanya naman, may paa siya, walang mga kamay. Nakahiga ang gitara. Tinitipa ng kanyang daliri ng paa. Kinakaskas ng isa yung kanyang paa. See? Tanungin mo rito, sino marunong gumitara dyan? See? Kahit na normal na tao, sasabihin, hindi ako marunong, hindi ko kaya yan. Kaya nga ng paa eh. See? Pagpapala, sa kabila ng kanilang kalagayan, nandun yung bahagi ng pagpapala na naipapahayag nila yung bahagi ng kadakilaan ng Diyos dahil sa kanilang mga kapansanan. Ito siguro, nakita na niyo, yung taong para kang bumuhat ng halaman. Ha? Para ka lang bumuhat ng halaman, yung taong ito. Pero sikat siya. Ha? Bubuhatin mo lang yun, ilalagay mo sa entablado. Ganon po siya. Ito po, wala na po siyang mga hita. Wala ring mga braso. Nakita na niyo yan sa television? Pero mahusay siyang magpahayag ng salita ng Diyos. Sino nakakita na nito? Ginagamit po niya yung kanyang kapansanan para luwalhatiin ang Diyos. Amerikano po siya. American citizen. Nakapag-asawa po siya. Meron na siyang mga anak na normal. Ano po?
Pero isang bahagi na ipinakita niya sa kanyang sarili, ang bahagi ng paglilingkod sa Panginoon na meron siyang kagalakan despite ng kanyang mga problema. Despite ng kanyang kapansanan, hindi naging dahilan na para makita niya yung kanyang katayuan. Nandun pa rin ang bahagi ng kanyang pagpupuri, papasalamat, paglulhati sa Diyos sa kabila ng kanyang mga kakulangan. See? Kontento. Kontento siya sa atin, sa kanyang buhay. Samantalang tayo, kumplito tayo lahat. See? Kaya nating lakarin, kaya nating puntahan, kaya nating kamayan, yun ang naging problema po natin. Tapos, konting problema lang po natin, konting dinaramdam. Di ba? Konti lang nating dinaramdam, kung ano man, halos tinutukuran ka na, sinusuhayan ka na, binabagtingan ka na. See? Bagsak na bagsak ang spiritual mo. Kailangan mo ng hug, kailangan mo ng haplos. Samantalang yung mga ganito. Kahit wala, paano gagawin mo? Gulong-gulong? Hindi din niya matulungan yung kanyang sarili. Pero sa kanyang puso, nandun yung bahagi ng pagkakontento. Di po ba? Ano sabi ng 2 Corinthians? 2 Corinthians chapter 12. Verse 9 to 10. Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong ganap kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. At alang-alang kay Kristo, ako may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, mga pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Nakita natin sa ganitong sitwasyon, higit na pinakita ni Apostol Pablo ang bahagi ng kanyang sarili, ang kanyang spiritual na buhay. Na maranasan po natin sa panahon ng ating mga kasakitan, mga panghihina, doon din ipinagkakalob ng Panginoon Kristo ang kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Okay. Tingnan po natin yung mga bahagi. Balikan po natin yung mga bahagi ng mga kawalang pagkakontento. Balikan natin yung pasimula. Pag binuksan po nyo yung Isaiah chapter 14, verses 12 to 15. Nandiyan na po, nakita na nyo? Ito po yung mga walang kontento, hindi nakakaramdam ng kasapatan. Chapter 14, verse 12. Nandiyan. Okay? Kita na nyo? Basahin ko na. O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa, hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok at tagpuan ng mga Diyos.
sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Talatang 15, ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig na mga patay sa kalalimang walang hanggan? Alam po nyo kung sino dito? Si Lucifer. Siya ang pinaka-gwapo, pinakamayaman, pinaka-mabango, pinaka sa lahat ng mga anghel. Pero nagkaroon siya ng inggit. Hindi siya kontento sa kanyang kalagayan, kaya gusto niyang pantayan ng Diyos sa ganong kalagayan. Gusto niyang ilagay ang kanyang luklukan doon mismo kapantay ng Diyos. Kaya nga sa verse 11, pag binasa niyo John sa verse 11, nasabi niya, nooy pinararangalan ka ng tugtog ng alpa, ngayon narito ka na sa daigdig na mga patay. Uod ang iyong hinihigan at uod din ang iyong kinukumot. See? Yan po yung kalagayan ngayon ni Lucifer. Na po? Siya po. Pangalawa, pansinin po ninyo, binabalik lang natin yung mga bahagi na kung saan makita natin na yung bahagi ng kawalang kontento nagbubunsod ng kalagayang hindi maganda. Pangalawa, andyan po sa Genesis chapter 3 verse 4 to 5. Ito po yung bahagi na kung saan ang sabi diyan, nag-appear ang diablo sa hardin. Na po? Nilansin niya kaagad yung babae, si Eva. Ano sabi niya? Totoo ba na pinagbabawal sa inyong kainin ang lahat na mga pananim doon sa hardin, sa paraiso ng hardin ng Eden? Ano po? Sabi ni Eva, hindi. Sabi niya, hindi pinagbabawal sa amin lahat ng yan, maliban lang yung kaysa-isang nakatanim sa kalagitnaan. Yun lang pinagbabawal. Kasi sa oras daw, nakainin namin yan, walang salang kami mamamatay. See? Ano sabi ng diablo? Hindi totoo yan. See? Hindi totoo yan. Kasi sabi niya, sa oras na kayo, sabi niya, sa oras, sinabi lang ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos. See? Kayo'y magiging parang Diyos. Yung katagang parang Diyos, kita nyo, malaking bahagi na humatak sa tao. Hindi siya kontento na ginawa siyang tagapamahala sa lahat ng nilikha ng Diyos. Na po? Hindi siya kontento sa kasaganaan na binigay ng Diyos na lahat ng yan mapapakinabangan. Yung kaysa-isang ipinagbabawal, ito pa yung miniti niya na ginalaw. Dahil sa kawalang kontento sa bahagi ng kanyang kalagayan. Doon pa yan. Kaya kung makakakita po tayo ngayon sa ating kapanahonan, natural na lang yan. Natural, bunga na ito ng mga bahagi na naganap na noong una. Na po? Now, sino pa? Ito po. Sa ikalawang Samuel, chapter 11, 2 Samuel chapter 11, buong buo po yan. Isang chapter po yan. Chapter 11, verse 1 to 27. Makikita po natin yan. Pag binasa po nyo yan, makikita nyo yung bahagi ng buhay ni Haring David. See? Despite na yung kasaganaan, karangyaan, kapangyarihan na mayroon na siya, despite na marami na siyang asawa, no? Na sa kanya na halos lahat. Ay no, minsan na sa hapon, andun siya sa ibabaw ng, anong tawag dito?
yung pinaka top floor ng palasyo. May tawag yan eh. Hindi tore. Tore nga, maaaring tore. Pero yung tore, ano lang, ganyan eh. Andun siya, nagpapahangin. Natanaw niya ang isang magandang babae na liligo. See? Nagtanong-tanong na siya. Hindi yun aksidente lang na kursunada lang niya. Inalamunan niya, kaya pag binasa no dyan, sa primero pa lang, mayroon na siyang ideya. Nalamanan niya na yung babae yun may asawa. At yung asawa pala, isa niyang sundalo, si Urias. See? Pero sa kabila nun, naghangad pa rin siya. Pinatawag niya ito, sinipingan niya, sa kabila na marami na siyang asawa. See? Ito po ang naganap. Pagkatapos nito, nung sabihin sa kanya ng babae na nagdadalang tao na siya, pinakaon niya si Urias sa gitna ng mga labanan. Nung umuwi, pinauwi niya. Sabi niya, umuwi ka muna sa inyo. Sipingan mo asawa mo. Okay? Kasi nagdadalang tao, para hindi nga mabulgar na sa kanya. Pero yung tao, tapat sa kanyang tungkulin. Nakikita niya, lahat ng sundalo, nandun nakapaikot, nagbabantay sa palasyo. Nandun lahat, pati yung pinakapuno, nandun lahat. Hindi niya magawang umuwi. Sabi niya, nandito ako. Sabi niya ganyan, kinakailangan kasama ko rin sila sa bahagi ng aking pamamahinga. Kasama ko rin sila sa aking pagtulog. Ganyan. So, hindi na pauwi ni David. Pinag-isipan niya ngayon kung paano. See? Pangalawang araw, inanyaya niya mismo. Sundalo, anyayahan mo. Napaka-espesyal ng sundalo na yon. Nilasing niya. Nung lasingin niya yan, pinauwi niya. Sige, umuwi ka. Para lang masipingan yung asawa. Nung hindi pa rin umuwi, nakita niya kinubaga, nandun pa rin si Urias. Anong kanyang ginawa? Sumulat siya kay Joab sa kanyang puno. Pinakapunong sundalo. Ilagay mo si Urias sa maigpit na labanan para mamatay. See? Kaya inilagay niyan, kung saan yung talagang malakas ang puwersa ng kalaban, doon inilagay si Urias. Kaya balita sa kanya, namatay na si Urias. See? Pero ano nangyari? Yung anak niya kay Bathsheba, namatay ito. Hindi inibig ng Diyos na mabuhay dahil sa kanyang kawalang kakontento sa bahagi ng kanyang buhay. Diba? Israelita. Ano bang Israelita? Sa kabila ay pinakita ng Diyos yung lahat ng bahagi ng pagkalinga, pangangasiwa, pagmamahal sa kanila. Ito po yung mga Israelita. Ano po? Sunod-sunod na pinakita ng Diyos para lang sila pakawalan sa Ehipto. Andiyan yung lahat ng salot, palaka, kuto, langaw. Yung tubig na naging dugo. Yung tipak-tipak na yelo na pinaulan, na mabagsakan, hayop at tao, mamamatay. Lahat ng yan ipinakita sa Israelita. Hindi pa sila nagagawang tumawid sa dagat. Pero sa kabila nun, sabi ng Diyos kay Moises, humingi ka ng mga ginto sa kanila lahat bago kayo umalis. Para sa inyong ginawang paglilingkod. Binigyan sila ng maraming ginto. Nung umakyat na si Moises sa Mount Sinai, sandaling panahon lang na hindi nakababa, ay ito na yung mga ginto nila. See? Hindi sila nasiyahan sa Diyos na totoo. Ano kanilang ginawa? Yung kanilang mga ginto, pinag-iipon-ipon lahat, nilusaw, ginawang Diyos sa bahagi na kung saan kanilang magsasambahin sa kabila na mayroong Diyos na totoo. See? Dahil sa kawalan ng pagkakontento. Ano po? Now, sino ang taong pwede nating maging halimbawa? Ano po? Andiyan po si Job. Kita niyo si Job? Lahat ng kanyang ari-arian, winalis lahat. Kasama ng kanyang mga tauhan. Walang natira. Iniwan lang yung makapagbabalita.
Pagkatapos, lahat ng kanyang anak. Mamatayan ka lang ng isang anak eh. Pagkasakit na eh. Ito pang 10. See? Bigla. Siya, wala siyang katanungan sa Diyos. Sabi ng Biblia, hindi siya nagkasala sa panahon na yan. Nagkaroon siya ng entertain, ng kabigatan sa kanyang sarili. Pinakauli, tinubuan pa siya na nakakapandiring sakit. Galis. Hindi lang galis, ang galis Makati. Sa kanya, ginagamit niya yung binasag na banga. Kinakain niya sa kanya mga sugat. Inuud. Paano ka makakahiga? Lahat ng katawan mo mayroon. Dila lang ang wala para ka makapagpuri sa Diyos. Ikaw lang, tubuhan ka lang ng mag-asawang pigsa sa pangupo mo eh. Di ba? Hirap ka na. Pagdating ng nilalagnat ka na. See? Lalo na kung medyo hinog na. Masagi pa. Iba na yung pakiramdam mo. Ito, buong katawan, lahat-lahat. Binubuli pa siya ng asawa niya. Ano sabi ng asawa niya? Sumpain mo na yung Diyos mo para mamatay ka na. See? Sumpain mo na yung Diyos mo. Anong sabi niya? Magagandang bagay lang ba ang nararapat nating pasalamatan sa Diyos? Hindi ba maging yung mga kasakitan na ating naranasan? Hindi ba pwedeng ipagpasalamat din sa Diyos? Ano sabi niya? Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa Diyos. Ito po, despite na yung kanyang nararanasan, lahat ng bahagi ng kasaganaan na wala sa kanya, lahat ng kanyang anak, ito ngayon nagdurusa siya sa kanyang sarili. Ramdam niya yung mga kumikislot-kislot na mga bahagi sa kanyang laman. Pero nandun ang kanyang kasapatan. Hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubadid akong babalik sa Diyos. See? Naroon po yung pagkakontento. Ang tunay na karangyaan, kasaganaan, kaligalihan, satisfaction, nakasentro po kay Kristo. See? Ano sabi ni Kristo? I come, naparito ako pang magkaroon kayo ng buhay. Yun po sa buhay na yun, sapat po. Dahil kasama diyan sa buhay na yan, yun lahat ng mga pagpapala na mula sa langit. See? Kaya marami kong sabihin yung Efeso 1:3. Efeso 1:3. Diyan lahat yung mga blessing na umuulan mula sa langit. Simulang makipag-isa ka sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang po yan material na bagay. Ano po? Ano mo yan? Ano po sabi ng ikalawang Korinto 4:18? 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit pang walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Paghambingin nyo yung dalawa, yung panandalian at yung pang walang hanggan. Di po ba? Doon nyo mapapansin, doon nyo makikita yung higit na mahalaga. So, lahat ng yan, nakasentro kay Kristo. Kaya sabi ng Biblia, pag binasa nyo Matthew chapter 5, verse 3, hanggang sa 11, makikita nyo yan, mapalad, mapalad, mapalad. Lahat ng yan mapalad. Alin ang mapalad? Yung kalagayan natin? No, hindi. Yung sinasabi mapalad yan, sa kabila naghihirap ka. Sa kabila ng wala ka na, mapalad ka pa rin. Saan ka mapalad? Doon. Sa bahagi na kung saan inilaan ng Diyos. Kasi lahat dito, hindi tumatagal. Lahat nandito nawawala. Lahat ng mga bagay na nandito, fake. Piki sa sanglibutan. Kaya nauso yung mga pampaganda eh.
Ayan. Para takpan yung mga kapangitan eh. Aray ko. Hindi ba? Abay, sabi ko nga eh, tignan ninyo mga minamahal. Wala akong pinatatamaan wala. Kasi tanggap ko po lahat yan eh. Binigay siya ng Diyos, pagandahin mo, itsura mo. Hindi mo itsura mo. Pero, huwag ka lalagpas doon para ipakitang hindi ka kontento. Di ba? Huwag mong i-adapt yung pike. Oh. Alam niyo kung anong importante ng kilay? Hindi niyo pala alam eh. Alam niyo? Nilagay ng Diyos yan para sa init ng araw, pag pawisan ka, sasaluin ng ano yan. Yung pawis mo, hindi didiretso sa mata. Kasi mahapdi eh. Ha? Oh. Hindi pa ako tapos, tumatawa na kayo. Ano ginagawa natin? Nakakita ako dyan, ang iba tattoo eh. Ubusin talaga nila, tapos papalitan ng tattoo. Palitan ng ano. Nilagay ng Diyos yan eh. Bakit? Hindi ka kontento. Di ba? Oh, simple lang yan eh, maliit na bagay lang. Eh bakit hindi mo pa dinamay pati pilik mata mo? Di ba? Pag dinamay pati pilik mata mo, makikita mo ngayon mga disadvantage. Ano disadvantage? Pag gumanyan ka sa init, andyan ka sa gitna, may purpose yan eh. Ito? May purpose yan. Pilik mata. Kakita na kayo mga anak araw? Yung puting-puti talaga. Puti lahat yan. Napakaputi yan. Tingnan mo yan. Pag lumabas dyan, kaganyan sila. Kikirap-kirap na ganyan. Ano po? Okay. Now, sabi dyan, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit pang walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Naalala ko si ano eh. Hindi nyo na inabot ito eh. Yung mayaman dyan. Marami lupa dito kahit hindi kanya. Sabihin niya kanya. Matanda nun, 60. Hapit na hapit yan. Nililiit ng ano eh. Hapit na hapit. Kilala nyo yan. Yung may-ari daw ng makinit. Sabihin niyan, kaya ako, pinagmamalaki ko gaya, ang liit ng hita, parang braso ko na lang. Hindi din, mahapit pa. Pinagmamalaki ko, yung mukha ko, maganda yan. Mas pinagaganda ko para makita na magandang pagkagawa sa akin ng Diyos. Tama nga naman. Di ba? Tama nga naman. So, yun ang kanyang pamamaraan. Hindi nyo kilala yun? Matanda noon? So, yung ating kagalakan po, nakasentro kay Kristo. Yan po. Pagka nasa iyo si Kristo, na sinasabi ni Apostol Pablo, naranasan ko, see? Ang magikaos, naranasan ko managana, naranasan ko magutom, naranasan ko mabusog. Pero ang lahat ng ito, ang sabi diyan, pinasasalamatan ko. Kung saan ako mahina, doon ako higit na malakas dahil kay Kristo. See? Kapag ka nasa iyo si Kristo, na po, mayroon kang kasapatan. Mayroon kang kaganapan. Masasabi mo, Panginoon, salamat. Sabi ko nga doon sa kinasal ko, may mga binata na yung mga anak. Ano? Wala kaming komunikasyon. Andito yun, nakapag-speaker yung kanyang asawa. Kumusta na kayo dyan?
Sabi niya, ay nako pastor, sabi niya ganyan, purihin ang Panginoon. Dati patuyo-tuyo lang kami, ngayon may kamatis na. See? Malit na bagay. Pero nandun yung kanyang kagalakan. Sabihin man ito, kasabihan na lang, pero makita natin na yung kanyang pagpapasalamat sa Diyos, maging sa maliit na bagay, isang malaking kagalakan. Ano po? Ngayon labag-karoon ka lang ng ganang kumain eh. Di ba? Kahit walang kaulam-ulam. Ganyan buhay ko noon. Di nyo na inabot yung asin na bilog. Sino nakakita niyan, asin na bilog? Ayun, kapatid na Sirio. Nakita mo yun, asin na bilog, bato? Oh, bato. Ganyan lang sa akin. Yung mantikang Big Five, hindi na nyo inabot yun. Na? Yung Big Five, ganyan lang yun. Puti na mantika. Ganyan mo lang yun. Punas mo lang sa ibabaw ng kanin mo. Tapos paraan mo ng batong bato na, di ba? Bato na bato na asin. Manang Ilsi, nakakita ka na batong asin? Oo. May batong asin, hindi pa nyo inabot. Ano yun? Masarap na kain mo. See? Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng gana. Samantala may mga tao, andyan na lahat ng masarap na pagkain. Walang ganang kumain. See? Lalo may trangkaso ka. See? Kahit pilitin ka dyan, pait ng panlasa mo. Wala kang ganang kumain. Kahit lechon, fried chicken, o ano man dyan, wala kang ganang kumain kasi mapait ang panlasa mo. Pero salamat. Kahit na ganun lang, bagoong lang, sausaw mo yung litakan mo ng sili, lagyan mo ng kalamansi, tapos mayroon kang talong na inihaw, mayroon kang okra na nilaga, mayroon kang talbos ng kamoy, ay, kasarap kainin. Hindi po ba? Oh, bakit? Kontento ka. See? Kontento ka. Pagdighay mo, busog na busog. Di ba? Dahil tiwala ka, pasalamat ka, na lahat ng bagay nagmula sa Diyos. Last verse, sabi dyan, 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Ano po dyan nakalagay? Whether you eat or drink, kahit kay kumakain o umiinom, gawin mo ang lahat si kalululhati ng Diyos. Yan. Yan ang pinakamahalaga po. Hindi mo hinahanap yung palsarili mo. Ano po? Ano man ang gawin mo? Kumakain ka man, umiinom. Ang lahat ng ginagawa mo para si kalulahati ng Diyos. Magkakaroon ka ng tinatawag na pagkakontento, kasapatan, pasasalamat sa lahat ng bagay dahil sa Diyos na nagkalob sa iyo nito. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama Banal, maraming pong salamat sa iyong mga salita. Tulungan mo kami na sa bahagi ng aming mga buhay, Diyos, maranasan namin, Panginoon, at makatayo kami, O Diyos, sa isang bahagi, Panginoon, ng aming kaugnayan sa iyo, na mayroon pong kasapatan ang aming kalooban sa anumang bagay na mayroon po kami. Marami pong salamat na sa lahat ng ito, Diyos, pinakita mo po na higit sa lahat ang pagkalinga mo sa mga bahagi, Diyos, ng aming mga pangangailangan, na hindi man masagana o hindi man bahagi, Panginoon, na kung saan nandyan na lahat sa aming kapaligiran. Ang mahalaga, Diyos, maring kaming tapat na Diyos at buhay na Diyos na siyang nangangasiwa ng aming mga buhay. Sa pangalan ng Jesucristo. Amen.